Nasubukan mo na ba yung alalahanin yung presyo ng mga bagay na either itinapon mo na o pinamigay mo na kasi di mo na gusto? Halimbawa, yung mga damit na nakita mong sale kaya binili mo, pero hindi mo naman magagamit ng husto dahil hindi mo naman talaga gusto at kaya mo lang nabili kasi mura. O yung akala mo gusto mo pero di naman pala. O kaya yung binili mo dahil yung iba meron at gusto mo ding meron ka. O kaya yung nabili mo lang nang di ka nag-iisip. Tapos ngayon, ipapamigay na. Para lang masabi natin nakatulong tayo sa iba. Parang pampalubag loob na nga lang yun. Pero ang totoo, hindi naman yun ang original na plano. Nangyari sa akin yan noon. Na-realize ko na ang dami ko palang cellphone case na binili para sa isang cellphone na bandang huli, masisira din at mape-face out. Naglinis kami ng bahay at nag-alis ng mga bagay na hindi kailangan. Nakita ko yung isang supot na punong-puno ng cellphone case para sa dating cellphone ko. Bago ko tuluyang itinapon, kasi wala na yung model ng phone at wala talagang paggagamitan yung mga case na yon. Naisipan kong alalahanin yung presyo ng case. Mahal pa kasi dati yung mga case, merong tig 200, 300, 500. Ang dami ko palang nabili. Tapos nung itatapon ko na, nalungkot ako kasi nung matotal ko yung presyo, malaki din yung halaga. Nakakalungkot, di ba? Pero sa maraming pagkakataon, hindi natin namamalayan na madami tayong nasasayang. Sabi nga ng iba, wag yun daw 1,000 ay nabaryahan, hindi mo na maisip kung paano naubos. Madami tayong napaglalaanan na di naman pala talaga magagamit ng husto. Bandang huli, either itatapon na lang o ipapamigay. Kung tutuusin pala, madami talaga tayong pagpapalang natanggap mula sa Diyos. Kaso lang, madalas di natin nagagamit ng tama kaya bandang huli, nasasayang at minsan feeling natin, bakit kaya ako pinagkukulang ng Diyos? Alam mo sabi ng Bible? Pero alalahanin ninyo na ang Panginoon na inyong Diyos ang siyang nagbigay sa inyo ng kakayahang maging mayaman. Sa Kanya pala nanggagaling ang mga pagpapala pati ang kakayahan nating kumita. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na, pera ko naman to, o kaya pinaghirapan ko ito, kaya okay lang kahit masayang. Sabi ng Bible, sa Diyos nanggagaling ito, pati ang kakayahang kitain ng pera natin. Sa Kanya nanggaling yon. Kung aalalahanin nating mabuti ito, ay magiging maingat tayo sa pag-acquire ng mga bagay. Mag-iisip tayong mabuti at hindi natin sasayangin. May pag-asa pa ba sa taong maaksaya sa biyaya? Meron pa. Basta alalahanin natin na ang meron tayo ay galing sa Diyos at pag-aari ng Diyos. Magiging mahusay tayo sa paggamit ng mga ito. Kaya pa yan. May pag-asa pa yan. Asa ka pa.